Ito po mga kapatid ang pag-uusapan natin ngayon, itong growing in love towards victorious Christian life. Kung basahin niyo ang mga epistles ni Apostol Pablo, wala po siya ng prayer sa mga mananampalataya na para bagang material ang dating, di ba? Panginoon, pagpalain mo ang mga Philippian church, ang mga Christian doon na magsiyaman, magkaroon ng pera para lalong lumaki ang offering. Wala nang ganon. Sa Book of Ephesians, ganon din. At wala nga, kahit na yung prayer baga ni Apostol Pablo na sabi niya, Panginoon, itong mga mananampalataya, maging masigasig sana sa pag-soul winning, maging masigasig sana sa paging pagbisita sa mga bahay-bahay upang madala sila o madala nila ang ebanghelyo. Walang ganon. Bakit kaya? Magtatanong tayo. Alam niyo kung bakit? Ang ganong mga bagay, yung pagiging generous, ang pagiging compassionate na mahahabag ka sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kahit kailangan puntahan mo siya, dalhan mo siya ng ebanghelyo. Bale, ang ganung mga bagay is an outflow of a strengthened Christian life. Hello? Naintindihan po natin. Hindi po na hindi mahalaga yon. Pero maaring gawin nyo ng tao na wala doon ang kalakasan ng banal na Espiritu. And maybe may mga mananampalataya na marunong ng mechanics, marunong kung paano gagawin yon dahil nag-seminar sa kung paano mag-house to house, nag-seminar kung paano pag-soul winning. And they are doing that without the power of the Spirit of God. Ayun ang malungkot. Kaya kung pag-aralan ninyo ang epistle, ang prayer niya halimbawa sa Ephesian Christians, sabi diyan, nang mapakinggan ko ang inyong pananampalataya at ang inyong pag-ibig. Sabi na, nanalangin ako na mabuksan ng Panginoon ang inyong spiritual na mga mata. At makita nyo kung anong kalagayan nyo dyan kay Kristo. Upang ma-enjoy ninyo ito. At huwag kayong magtiwala sa inyong sarili, kundi dito lang sa kalagayan nyo sa Panginoon. Your position in Christ. And pagdating mo sa chapter 3, he was praying that they will be strengthened in the inner man. Na maging malakas sila diyan sa kaloob-loobang pagkatao. Upang sa ganun, lalabas na sa naturalesa itong mga dapat na lumabas na resulta ng isang malakas, victorious Christian life. Okay? So yun pong ibig sabihin diyan ng topic natin, growing in love towards victorious Christian life. At mapapansin po ninyo, ito ang prayer niya na we have to grow in love. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge, in all discernment. Si Apostol Pablo by this time ay nasa bilangguan po, mga kapatid. At siya po'y nabilanggo, hindi dahil mayroon siyang ginawang kasamaan o kalukuhan, kundi dahil po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa pagpapahayag niya ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos. At siya po'y ikinulong doon. Subalit doon sa kulungan, hindi po natigil ang kanyang misyon. Hindi po natigil ang kanyang ministry. At isa sa mga ministries niya, ang paggawa ng sulat. Kaya nga may several epistles na tinatawag, epistles sa mga Christians. There are about 13 letters ang sinulat niya. Some to the churches, and then some to pastors like Timothy and Titus. So ang ibig sabihin, maaari kang malagay sa sitwasyon na hindi ka na makagalaw. Ang ibig sabihin, hindi ka makabahay-bahay, but it does not mean that you don't have a ministry at all. At ito nga si Pablo, ang desire niya na itong mga mananampalataya sa Philippi ay lumago sa pag-ibig. Kaya ang prayer niya dito, sabi na, this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and in all discernment. That you may approve
Kung sila ay lalago, ito ang mangyayari. You may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ to the glory and praise of God. So magtatanong muna tayo, what is a victorious life? Pag sinabi ang isang mananampalataya ay mapagtagumpay na mananampalataya, ang kahulugan ba nito, palagi siyang nag-a-attend sa ganitong pagtitipon? Masusukat ba sa ganyan ang pagiging malakas, victorious, mapagtagumpay na mananampalataya kung palagi siya nandito? Now, I'm not saying na huwag kayong pupunta dito at makinig ng salita ng Diyos. I'm not saying that. But I'm saying na hindi po ito ang sukatan per se, kundi ang araw-araw nating pamumuhay na sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga failures, sa gitna ng mga temptations, then marunong kang kunin, marunong kang kumuha, sumalok ng biyaya ng Panginoon upang mapagtagumpayan mo yan. So I made a definition. It is a continuous, joyful life that is overflowing to others and passionately testifying of the goodness and greatness of God. Nagpapatuloy na masayang buhay. Hello? Masukat kaya natin ang ating sarili kung tayo ay malakas or tayo ay mapagtagumpay na mananampalataya in terms of masaya tayo, meaning puspos tayo ng kagalakan o puspos tayo ng resentment at kapaitan. Hello? Ang taong nandyan po sa lugar ng resentment, kapaitan, kasalanan yun po at hindi po siya magtatagumpay, maniwala kayo hindi. Pero itong si Apostol Pablo na naka-experience siya ng ganyang mga atake ng Diablo, and yet he was not embittered. Mamaya babasahin natin. Overflowing. Meaning, ito nga ang joy, ito nga ang kagalakan na sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, sinasabi ko ito sa inyo so that my joy might be in you and that your joy might be full. So, ito po, overflowing na natural, nalalabas, hindi pinipilit. Kaya ang resulta nito, you are passionate, gusto mong hanapin yung mga tao na hindi nakatikim ng ganitong kagalakan at gusto mo silang dalhan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo upang sila rin ay mga galak na katulad mo. Okay? Passionately testifying of the goodness and greatness of God. Ang kabutihan at ang kadakilaan po ng Panginoon ay hindi po nangangahulugan yan na wala tayong problema at wala tayong dinaraanan na kahirapan. Mayroon. But in spite of that, by God's grace, puspos ka ng kagalakan. Ito ang mga verses, mga kapatid, Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Always. Continuous. Mahirap po ito unawain. Lalo pa, alam natin na ang sanlibutang ito ay antagonistic po sa mga mananampalataya. Anti-God po ang sanlibutang ito. Pero pwede ba ito? Na habang ikaw ay kinukutya, pinahihirapan o kaya tinutuya, o kaya may mga problema, ay pwede kang maging masaya? Yes. Basahin na lang yung mga talata, nandiyan po sa Bible. Okay? In fact, sabi nga ni Apostol Pablo, as sorrowful, yet always rejoicing. Why? Sapagkat itong joy na ito ay hindi po dependent. Hindi po nagdedepende sa kung anong sitwasyon mo ng sanlibutang ito, kundi kung anong attitude mo at sino ang tinutumbok ng isipan mo, ng puso mo.
Kung ang tinutumbok mo ang karangyaan ng sanlibutan ito, then your joy is fleeting. Pag ganun-ganon. Pag may pera, masaya. Pag walang pera, magulo ang buhay. Sabi nga sa atin sa Bicol, malibong ang payo kunduro. Di ba? Ganon yun eh. Pero ang tinutumbok natin, ang may-ari ng lahat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, then we can rejoice in the Lord always. Okay po? Apostle Paul, who was exhorting the Philippian Christians, is an example of this. Sabi niya dito, but I rejoice in the Lord greatly. Siya na nagsabi, rejoice in the Lord. Sabi niya, sinasabi ko yun sa inyo kasi ganun ang nangyayari sa akin. At gusto ko na mangyari din ito sa inyo. So mga kapatid, mga kaibigan, I'm telling you na itong victorious Christian life ay hindi nga po nasusukat sa kung anong sitwasyon ng buhay. Nasa kulungan po siya. Marami siyang dinaanan ng mga pagtuligsa ng tao. But none of these things move him. Nandoon pa rin ang kagalakan. Pwede rin ba ito sa atin? Yes. Pwede po. If we grow in love. So tulungan po tayo ng Panginoon. May mga tanong muna tayo. Some questions na pagbulay-bulay nyo kahit na sa bahay ninyo. Unang-una, madali bang umibig sa Diyos? Sige nga, subukan ko. Huwag kayong mahiya, pwede itaas ng kamay. Madali bang umibig sa Diyos? Ang Diyos, wala kang maipipintas sa Panginoon. Right? Mayroon ba kayong maipipintas sa Panginoon? Mayroon ba kayong nakikita na diferensya ng Panginoon? Pero ang tanong, is it easy to love God? I tell you, it is not. Alam nyo bakit? Tayo po ay naka-default dahil nandito pa rin ang datihang pagkatao, naka-default po tayo na madaling mahalin ang mga bagay na mula sa Diyos. We are defaulted to love the things from God, but not the God of things. And that's why there is that struggle. That's why there is a need for that prayer. Nasabi ni Pablo, I want you to grow in this love. Is it easy to love the brethren? Madali ba mahalin ang kapatid mo sa Panginoon? Madali? O ilagay natin sa mas malapit pa na relationship. Mas madali ba mahalin ang misis mo? Be honest. Mas madali ba mahalin ang mister mo? Depende. Depende kung kaibig-ibig. Meaning kung karapat-dapat na mahalin. Pero kung ang mister mo, pagdating sa bahay, lasing siya, at pagdating sa bahay, nanggugulo siya, madali bang mahalin yon? Pero nang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang mister mo pag siya ay mabait. Inabasa kayong ganyan? Mahalin mo ang misis mo pag hindi siya bungangera. May nabasa kayong ganyan? Wala. Very objective po ang sabi ng Panginoon ng pagmamahal. Meaning, kahit na sino siya, kahit na anong kalagayan niya, maaari mo pa rin ma-exercise ang pag-ibig nito. Mamaya explain ko kung bakit. Ang pangatlo, is it easy to love the lost? Madali ba? Madali ba mahalin ang kapitbahay mo, lalo na kung binabato ka niya? Lalo na kung pinababayaan lang niya ang mga aso na pumasok sa bakuran mo at doon magdumi. Madali bang mahalin ang kapitbahay mo? Maaari ba siyang puntahan mo at sabihin mo, mahal na mahal kita, gusto kitang share ng gospel? No, it's not easy. It's not easy. I'm telling you, ito po ang buhay. Kaya nga kailangan nating lumago diyan sa pag-ibig kung yan ay nandyan sa iyo at nandyan sa akin. Herein is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Kailangang nangyari ito, mga kapatid.
nangyari muna itong katotohanan at talagang nangyari ang katotohanan ito at kung ikaw ay sumampalataya dito na ang Panginoon inibig ka, inibig ako, kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil yan ang unang punto o ang unang, that is the first point in your life that you can learn to love. Sabi dito, but not He loved us. We love Him because He first loved us. Okay? Natikman muna natin yung pag-ibig ng Diyos kaya't natuto tayong umibig sa Kanya. Okay. So, 1 John 5:1, explain ko na po ito. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves Him, who begot, also loves Him who is begotten of Him. Ang sino mang sumampalataya na si Jesus Christ, ang Kristo, ang Mesiyas, yung kataga na yon, ang ibig sabihin yan, ito ang, na Jesus na ito ang Diyos na nagkatawang tao na tapos na nagbayad ng kasalanan mo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung nanampalataya ka dyan sa Kristo, na Diyos na nagkatawang tao, namatay, nagbayad ng iyong kasalanan, inilibing at nabuhay na mag-uli, then, sabi ng salita ng Diyos, ipinanganak kang muli. Hindi ito paniniwala lang dito sa isipan, ito ay pananampalataya na sa puso. Okay? Na matapos natin mapakinggan ang Ebanghelyo, then, makonvict tayo ng banal na Espiritu, makita natin ang ating kalagayan, then tumawag tayo sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo kung makasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, you are born of God. Ipinanganak kang muli. At dahil ipinanganak kang muli, sabi dito, everyone who loves Him, who begot, meaning natuto kang umibig doon sa Diyos na nagpanganak sa iyo, then matututo ka ring umibig sa mga katulad mo na ipinanganak din ng Diyos. Tama? Nakita niyo ang sequence? Nakita niyo ang pasunod-sunod? Okay? Whoever believes that Jesus is the Christ, nangyari yan sa iyo? Kung nangyari yan sa iyo, ipinanganak kang muli. Kung ipinanganak kang muli, then na-learn mo ang pag-ibig ng Diyos. Na-learn mo, naintindihan mo, natikman mo. Hindi lang ito sa pag-intindi ng isip, pag-intindi po ito ng puso. At sa pag-intindi na yon, then, natutunan mo rin. Na-learn mo rin na umibig sa ipinanganak din ng Diyos katulad mo. Sino yung ipinanganak ng Diyos na katulad mo? Kapatid sa Panginoon. Right? So that is the sequence. So meaning, kung hindi po nangyari itong kapanganakang muli, mahirap mahalin ang Diyos at mahirap din mahalin ang kapwa mo, maging ang kapatid mo sa Panginoon. Did I make it right? Okay? So, dito na tayo sa topic natin, how does love grow? Paano ang pag-ibig na yan na nasa sayo, na ibinigay ng Panginoon sa iyo? Natikman mo kung tunay ka na nanampalataya. Paano ito lumago? Dahil ito ang concern ni Pablo ngayon. Sabi niya, I pray that your love may abound still more in more. Paano ito lalago? Ito po, doon sa binasa natin, may binabanggit siya doon, in knowledge and discernment. It grows. Ang pag-ibig as it abounds in knowledge and discernment of the ultimate reality, the God of the Bible. Lumalago po ang pag-ibig na yan na mula sa Diyos kung lalo mong nakikilala sa pagkilala ng puso at ano bang word na discernment sa Tagalog? Naintindihan, namamalayan. I'll explain that in English mamaya. At namamalayan itong ultimate reality. Sinong ultimate reality? It's God. Hindi yun ang material na bagay na ikaw kung pinagpapala ng Panginoon, kung ikaw ay palaging maganda ang katawan mo, kaya in love ka sa Panginoon. Pero pag may sakit ka na, pag wala ka ng pera, na tumatabang ng pag-ibig mo sa Panginoon, that's not true. The ultimate reality, the God of the Bible,
na nagbigay siya ng pag-ibig na yon, matitikman mo pa rin, mararanasan mo pa rin, malalasap mo pa rin ang kanyang pag-ibig kahit na anong sitwasyon ng iyong buhay. Okay? And having said that, ito po ang knowledge of God. Ang knowledge of God, o ang pakaintindi sa Diyos, na ito ang inaambisyon ni Pablo, hindi sobra pa ito sa pag-intindi, sa pag-intindi ng kaisipan na ang Diyos ay banal, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay justisya, ang Diyos, all the attributes of God, pwede ang ma-understand ng scholar. But only lovers can understand the love of God. Hey, makinig po ng maigi. It is not comprehended. Hindi po ito maintindihan lang ng basta letra. Kaya I made a definition. It is heart treasuring of God. Pag sinabi mo treasure isang bagay, di ba mahalaga yon? At pag yan ang kayamanan ng iyong puso, di ba yun din ang hahanapin mo? Where your treasure is, there will your heart be also. At kung mawawala sa iyo yan, na tinitingnan mo na pinakamahalaga sa iyo, anong pakiramdam mo? Nasasaktan ka ba? Nalulungkot ka ba? Makinig po kayo ng maigi. Kasi dito masusukat mo. Hindi po tayo, kung tayo po ay tunay na mananampalataya, hindi naman po tayo perfecto. Wala naman pong sinlessness na parang hindi ka na magkakasala. Pero alam mo ang kondisyon ng iyong puso. Pag nasaktan mo ang damdamin ng Panginoon, alam mo yan. Di ba? You cannot deny that. At alam mo rin kung lumalayo o tumatabang ang pag-ibig mo sa Diyos. Alam mo yun. Malungkot ka. Parehas lang yan. Kung mahal mo ang iyong misis at masaktan mo siya, malulungkot ka. Tama? Pero kung nasaktan mo ang misis mo, sabi ka na, hop, nagustuhan ka dyan, there's something wrong. There's something wrong because ang taong umibig, nasasaktan kung nagkakamali na nasaktan niya ang kanyang iniibig. Yun ang ibig ko sabihin diyan, heart treasuring. Okay? So, pwede mong sukatin na ngayon, are you growing in love? Am I growing in love? Ang pangalawa ay discernment. Ang word na discernment, mga kapatid, sa function ng ating espiritu. May 3 pong parte ang tao. Na-explain ko yan sa inyo. May series ako dyan sa YouTube about man. Pag-aralan nyo yun. Spirit, soul, and body. Ang isa sa function ng spirit, itong discern, pag-discern. Kaalaman. Okay? Halimbawa, nananalangin ka. Pag nananalangin ka, you are praying in the Spirit, nakakonsentrate ka sa pananalangin, may biglang dumating, may biglang nawala sa'yo, and that is the Spirit. And you can discern that the Spirit's presence move out. Hindi po yung permanence ng indwelling Spirit. Hindi po. Kundi yung presence, yung favorable presence ng Banal na Espiritu. Now, anong ibig ko sabihin? Mayroong discernment. Sa Lumang Tipan, makikita ninyo dyan, si Philip, sinasabihan ng Banal na Espiritu, umalis doon sa lugar na yon, at pumunta sa daanan, papunta ng Gaza, at daraan doon ang eunuch. It was the Spirit who talked to him. That is discernment. At hindi mo yun makukuha by studying theology. Tunay yan sa mga tunay na mananampalataya na nakukultivate ang kanyang pakikipag-ulayaw sa Panginoon. Because the Spirit can speak through our spirit. Alam ninyo yan. Ha? The Spirit witnesses with our spirit that we are the children of God. So mayroong tinatawag discernment. Okay? A spiritual perception of the will of God through the Holy Spirit.
Now, having said that, mga kapatid, basahin natin itong verse na ito. Sabi ni Pablo, "And this I pray, that your love may abound." Nandiyan na yan. Kaya kailangan mag-abound. Still more and more. Mag-increase yan in knowledge and discernment. In treasuring Christ. And in discerning His will. Kailangan lumago tayo diyan. And this is not theology. Maintindihan mo ito at ma-learn mo ito, knowing the scriptures and then applying it sa buhay natin araw-araw. Talking to God, listening to God. Okay, now, si Pablo, tingnan nyo ito. Sabi niya, that you may approve the things that are excellent. What are the things that are excellent in relation to love? Okay? That you may be sincere and without offense till the day of Christ. So what are the things that are excellent that love approves? Knowing Christ as a lover knows His love. Ang pakakilala sa Panginoong Jesucristo bilang mangingibig, the greatest lover, na ikaw ay nagre-respond na umiibig din sa Kanya. And what is that? That is knowing intimately. Pag-iintindi, hindi lang ng isip, kundi pag-iintindi na siya ang hinahangaan ng iyong buhay at ayaw mo siyang mawala sa iyo. At hindi mo siya ipagpapalit sa anuman o kanino man. Yun po ang pag-ibig ng isang tao sa iniibig niya. Example niyan, ang batang maliit, 2 years old, tanungin mo siya kung sino ang tatay niya, sino ang mama niya, may tuturo niya sa iyo. Tama? At kung sasabihin mo sa kanya, hindi mo yan tatay, hindi mo yan nanay, makikipag-argumento siya sa iyo. At kung padadaanin mo siya sa katanungan, sige nga, sabihin mo sa akin ang kumpleto ng pangalan ng tatay mo, ang edad ng tatay mo, ang birthday ng tatay mo, ang birthday ng mama mo, sabihin mo sa akin, para masabi ko talagang tunay ka na anak niya, anak nila. Hindi niya kayang sabihin yon. Kung ilang taon. Hindi niya, ang profile ng kanyang ama at ng kanyang ina, wala pa sa kanyang isipan. Pero nandito sa kanyang puso, tatay ko yan, nanay ko yan, hindi mo pwedeng sabihin sa akin, hindi ko yan tatay, hindi ko yan nanay. Yan po ang ibig sabihin ng pakakilala ng umiibig. Pwede ba kayo madayaan pa ng mga peking Kristo? Pwede ba kayo madayaan? If you have known the greatest lover, the Lord Jesus Christ, at dito ka nakatutok, hindi ka kayang dayaan ng sino man. I'm telling you. So, ito po, itong paghahambing lang po ito ha, tingnan po ninyo. If the reproach for Christ's sake is greater than the riches of this world, how much more is Christ's reward of intimacy? Alam ba niyo kung sinong tinutukoy ko dito? Na nagsabi, esteeming the reproach of Christ greater riches than the riches of Egypt. Tingnan niyo yung verse na yan. Sino ba yan? Si Moses. Di ba? Ino-offeran si Moses. Sobra pa siguro ng kayaman ng Maharlika. Saan kaya galing yung pera ng Maharlika? Baka yun ang pera ni Marcos na nakuha na sa Amerika. I don't know. Esteeming the reproach of Christ, sabi ni Moses, tiningnan ko ang value, ang halaga, na kahit na ako tuyain dahil sa pagpapakilala ko sa Panginoong Jesucristo, dahil sa pagkampi ko, dahil sa Panginoong Jesucristo, sa pangalan ng Panginoon, timbangin ko nga against sa kayamanan ng sanlibutan. Naku, mas mabigat pa ang timbang ng pagtutuya dyan kay Kristo. Naintindihan po natin? If you will be reproached for Christ, you have greater riches than the riches of this world. Naku, pastor, naluloko ka siguro. Yan kung mali ang salita ng Diyos. Diba? What is greater than the intimacy of Christ?
or with Christ. Yun ang reward na sinasabi ni Moses diyan. For he had respect unto the recompense of the reward. Ano ba itong recompense of the reward? Mga ginto doon sa langit? Yun ang makapagbibigay excitement sa atin? Maybe. Pero mas higit pa kaya sa ginto at sa mga brilyante doon sa langit? May higit pa? Kung pupunta ka lang sa langit dahil doon sa ginto at sa brilyante, hindi ka papapasukin ng Panginoon. Maniwala ka. Kung pupunta ka sa langit, dapat mas mahal mo ang may-ari ng mga ginto, ang may-ari ng mga brilyante doon, ang may-ari ng langit mismo. Kung ayaw mo, dahil may mahal kang iba, hindi ka pwede doon. Hindi ako pwede doon. Cursed be the man who loved not the Lord Jesus Christ. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Sabi po ng salita ng Diyos. So, ang sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, si Pablo, ganito po ang kanyang buhay katulad din ni Moses. Tingnan niyo ang Philippians 3:8. Yet indeed, I also count all things lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish or dung, that I may gain Christ. Sabi niya, ang lahat ng bagay dito na nakuha ko, binabanggit niya dyan, he is the Pharisee of the Pharisee, member ng Sanhedrin, at sikat siya doon sa relihiyon na yon, leader siya ng relihiyon. Kung sa atin pa ngayon, Doctor of Law siya. Hindi lang siya ordinaryong abogado, kundi abogado na hindi lang di kampanilya, international lawyer kung sa atin pa. So sabi na, tinapon ko ito lahat, I count all things but loss, para makilala ko at maging malapit ako sa Panginoon. Hindi po ito pakakilala, again, pakakilala ng ito. Pakakilala po ito. So, upang for the excellence of the knowledge of Christ. Wow! Mas mataas ang value, mas excellent itong knowledge of Christ kaysa anumang bagay sa libutan ito. Yung sabi niya, ibinilang ko ito na sayang that I may gain Christ. What does it mean gain Christ? Para maligtas siya, kaya gano'n. Hindi po. Kundi para maging closer siya sa Panginoon, para maging intimate siya sa Panginoon, para itong greatest lover ay mahalin niya ng pag-ibig na walang dungis at pag-ibig na walang pakunwari. That's the word sincere there. That you might be sincere. That is without wax. Okay? Now, what are the things that are excellent that love approves? Yun na nga. Number 2, honoring Christ in life or in death. Honoring Christ in life or in death. Ang pag-decide, ang pagpili na bigyan ng parangal o parangalan ang Panginoon sa ating buhay, araw-araw, maging sa buhay na ito o maging sa kamatayan, ito po ay excellent na inaaprubahan ng pag-ibig na lumalago. Okay? Alam ko na alam ninyo yan. Nasabi ng Panginoon, ano man daw ang gagawin natin, baging tayo'y umiinom, inom ng tubig ha, hindi alak, at tayo'y kumakain, gawin daw natin yon sa ano? Sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi po nasusukat ang espiritualidad ng tao dahil palagi siyang nag-a-attend. Baka pagdating mo sa bahay mo, iba na. Dito ka lang maamo. Dito ka lang mabait. Pagdating mo sa bahay mo, tamad na tamad ka. Okay? Anong ibig kong sabihin? Daily, araw-araw natin sa buhay, kung anumang ginagawa natin, Lord, sana makapagbigay luwalhati po ito sa iyo. Kahit na naglalaba lang ako dito, labandera po ako, Panginoon, pero ang lakas mula po ito sa iyo. Kaya
luwalhatiin ka, Panginoon. Binibigyan mo ako ng lakas, binigyan mo ako ng kagalakan. Kahit na konti ang sweldo ko, okay lang. Kasi ito ay paglilingkod sa iyo. That is the meaning of glorifying God in all things. Honoring God. Okay? Pero palagi kang reklamador, ikaw lang ang bida, nakagawa ka ng isang bagay, kontra mo ng iba na hindi gumawa, there's something wrong. You are doing it for yourself, and you are doing it for others, and you are not doing it for God, so you are not happy. Di ba? But if you are doing things, kahit na mahirap yan, kahit na madali lang yan, pero you are doing it for the Lord. The Lord will supply you with joy and with that grace of His strength. Hindi mo ito ma-learn sa libro. Ma-learn mo yan by applying the Word. Okay? So ito po, may sinulat ako dito. A martyr for a nation is noble. But a martyr for Christ is infinitely nobler. Di ba? Mamatay ka na katulad ng ating national hero, si Dr. Jose Rizal, para sa bansa natin. Then, kahanga-hanga yon. Kapuri-puri po yon. Di ba? Kaya nga, hanggang ngayon hindi malimutan. May mga kabataan ngayon, limot na nila si Dr. Jose Rizal kung sino. Oo. Mas kilala nila yung mga artista. Pero yung hero na na namatay, nagbuwis ng buhay para sa kanyang bayan, hinahangaan po natin yon. Pero kung magbuwis ang buhay mo dahil sa pangalan ng Panginoon, katulad ng mga mananampalataya na dahil sa pagmimisyon, kinain ng leon. Sinagpang ng leon dito si Dr. Livingstone. Si Jim Elliot. Si Jim Elliot pinatay ng Auca Indians. At marami pang iba. Si Jonathan Goforth na nagmisyon sa Burma. Pagkatapos hinuli siya, pinahirapan siya. Maraming dinaanan niya na kahirapan. They are martyrs for Christ. And I tell you, they are much nobler than the greatest hero ng sanlibutang ito. So ngayon, ang tanong sa atin saan ka nagpapakamatay? I think it's wrong word. Meaning, saan mo kinukonsumo ang buhay mo? Na kahit na bawian ka ng buhay, yun pa rin ang pasyon ng puso mo. Saan? Sabi ni Pablo, according to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. At alam ko na alam nyo ang verse na sumunod dyan. For to me to live is Christ, and to die is gain. Saan natin kinukonsumo ang buhay natin? Ang lakas natin, saan? I'm not saying na hindi ka na maghanap buhay. I'm not saying na wag mo nang alagaan ang mga anak mo. I'm not saying, no. But all these things, makinig ng maigi, all these things na ginagawa mo must converge to that will of the Lord. Okay? Ito mga kapatid, kailangan tayong lumago. Number 3, what are the things that are excellent that love approves? Loving the brethren without expecting for return. Walang lastiko. Na kung mahal mo ang kapatid mo sa Panginoon, okay? Kung mahal mo ang kapatid mo sa Panginoon, handa kang tumulong. Hindi dahil gusto mong ilagay sa Facebook na tinulungan mo si so and so. No. Gusto mong tumulong, natural outflow ng puso. Natural outflow yon. In fact, mahihiya tayo. Makinig ng maigi. Mahiya po tayo
kung ang pagkain sa ating bahay nabubulok, tapos ang kapitbahay natin nagugutom. Mahiya po tayo dyan. Tama? Because ang taong umiibig, ito po ay naghahanap palagi ng paraan, hindi para makakuha, kundi para makapagbigay. The one who loves always find a way how to give, not how to get. Okay? Ang last ganyan. He always want to get. Self lang ang kanyang gusto, mabigyan ng kagalakan. But real love always find a way or will find a way in order to give, not to get. Hindi po nawala yan sa isipan ko. Because ang pag-ibig ay palaging naghahanap ng paraan kung paano makapagbigay, hindi para kung paano makakuha. And when we grow in love, hindi po ito napilitin ka. It is an overflow. An overflow. You want to help. Okay? Loving the brethren without expecting for return. Tingnan niyo si Pablo. Yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith. Ano bang kalagayan ni Pablo dito? Naghihirap po siya sa kulungan? Yes. Masaya siya? Yes. Saan galing ang kasayahan niya? Mula sa Panginoon, hindi dependent sa sitwasyon. Ano sabi niya? Kung ako ay i-offer, meaning itong buhay ko ay gawing parang drink offering na ibuhos para sa inyo for the service of your faith upang lalong lumakas ang inyong pananampalataya, I'm willing to do it. Wow, grabe. Naalala niyo sabi ng 1 John chapter 3, verse 16? We ought to lay down our life for the brethren. Lay down your life for the brethren. Mahirap yun. Pero kung susukatin po ngayon, siguro ko ang uri at ang grado, ang degree ng pag-ibig ng mga mananampalataya sa kanyang kapwa mananampalataya, kunti lang siguro ang makakapasa dyan. Di ba? Kunti lang. Ang iba, malakas magbigay, mga basketball tournament, bigay siya dyan sa basketball tournament. Okay? Pero magbigay para sa misyon, si brother na lang dyan. Mayaman na si brother. Ako, pag mag-donate na makikilala tayo, madali ang tao mag-donate. Pero pag hindi ka makikilala, dahil sabi ng Panginoon, pag nagbigay ang kanang kamay mo, huwag mong ipaalam ang kaliwang kamay mo. Then, bihira na mga mananampalataya. Kung susukatin po ang grado ng pag-ibig natin, ay talagang mahina. Tulungan tayo ng Panginoon. We have to grow in love. Then, 2 Corinthians 12:15. Tingnan nyo ito. And I will very gladly spend and be spent for your souls. Though the more abundantly I love you, the less I am loved. Bakit ba sinasabi ito ni Pablo? Dahil ba ang mga taga-Korinto ay hindi responsive sa kanyang pag-ibig? Marahil. Mayayaman ang mga taga-Korinto. Mahihirap ang mga taga-Philippi. Part of the Macedonian churches are ang Philippi. At alam niyo sabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 8, sinasabi niya sa mga taga-Korinto, moreover, brethren, I want you to know of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in their great affliction and in their deep poverty, malalim ang kanilang karukhaan. Grabe ang kanilang problema, yet abundansya sila na nagbigay para sa gawain ng Panginoon. What is in them? Or what was in them? Ano ang nandiyan sa kanila? Maraming pera? Hindi. Maraming pag-ibig. Pero itong mga taga-Korinto, sabi ni Pablo, matutuwa pa rin ako to be spent for you. Na kahit na maging mahina na ako, kung kailangan ninyo ang serbisyo ko, sige, pupuntahan ko kayo.
Tatawagan ko kayo kung sa panahon pa natin ngayon. Ha? Pero yan po ang puso ng in love. Willing to spend and be spent. Right? Sukatin nga po natin ang puso natin. What are the things that are excellent that love approves? Doing the mission that God gave us. Actually, it converges to that. This is the thing that matters in eternity. Okay? Ang mission to make disciples, ang mission na ipahayag natin ang kaningningan ng Panginoong Jesucristo sa ating mga workplaces. Ikaw man ay nasa opisina, ikaw ay nasa eskwelahan, o kung nandiyan ka lang sa bahay, na makilala o maipakilala mo ang Panginoong Jesucristo na siya ay dakila at siya ay napakabuti. Ito ang may kahulugan sa eternity. What does it matter? Ano talaga ang may kahulugan sa eternidad? Ang pagpapaaral mo sa secular school para makagraduate, magkaroon ng profession, pero palayo sa Panginoon, ang anak mo, ang apo mo, o kung... Di ba? Bakit? Sabihin ko sa inyo, nang magsimula ang paralang ito, nakita ba ninyo na yumaman ang mga teachers natin dito? Kita ba ninyo? Yumaman ba ang pastor dito? Tanungin nyo, tingnan nyo ang record. Hindi nga ako tumatanggap dyan kahit isang kusing. Pag binibigyan nila ako, sabi ko, ibigay mo sa mga estudyante natin, scholars. Anong ibig kong sabihin? This is what matter most. We are not a ministry. We are a ministry. And we will be doing that, duplicating that in Bacon. Okay? Mahirap? Opo, wala naman pong hindi mahirap na ministry. Pero sabihin ko sa inyo, ito po ang things that matters. Tingnan niyo si Pablo, sabi niya dito, but I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. Inakala ng iba na dahil nakulong si Pablo, na wala na ang pagpapatakbo ng ebanghelyo. No, may puso siya kahit sa loob siya ng bilangguan. At may mga tao nagpapahayag kontra sa kanya. Sabi na, it doesn't matter to me. Some preach Christ na may galit. Some preach Christ with contempt. Some preach with love. Okay lang sa akin, as if, o basta. Na ipahayag ang Panginoon. And then, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. None of these things move me. Kahirapan, kahinaan, pagkontra, pagtuligsa ng tao. Sabi niya, alam ko kung saan ang pupuntahan ko. I cannot be deflected from that direction. Punta ako doon. Okay? At hindi ko na iniisip sarili ko na mahalaga pa ang buhay ko. Kung mamatay ako riyan, okay lang. Because I know that is what matters in eternity. Okay? Ganyan po ang taong lumalago sa pag-ibig. And then sabi niya, so that I may finish my course or race with joy. Hindi po nakatapos lang pero agrabyado, kundi nakatapos ng journey niya sa paglilingkod with joy. But you know, mga kapatid, you cannot learn it. Ang nararamdaman ng taong umiibig kung hindi ka rin lalago sa pag-ibig. I'm not saying na lumago po ako. I am growing and I want to grow in love. So sana po, ganun po, bawat isa sa atin. Tayo po tumayo.